Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Of course, nandito na ang ating Abogado de Campanilla, Attorney Danny Concepcion. Good evening, Attorney! Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. O, sana ay maganda ang inyong naging araw ngayon. Kung pagod man kayo, relax na. At pwede nang kumain ng hapunan, humigop ng mainit na sabaw, at mag-enjoy kasama ng inyong pamilya. Nasabi mo yung mainit na sabaw. Bakit? Parang naghahanap ako ng batchoy. Batchoy? Batchoy Tagalog, Hindi Bakit? Anong difference? Magkakaiba yung batchoy. Iba yung lapas batchoy. Yung lapas, actually, mami yon. Iloilo yun eh. Pero mami siya. Mami. Ang tawag namin sa Bulacan dyan, sa batchoy, sa lapas batchoy, mami. Mami. Ang difference, meron siyang atay. Akala ko may daddy. Yung batchoy... May yung mami, may daddy. Oo, man, galing, di ba? Tawanan na natin. Yung batchoy Kapampangan. Okay. Yung batchoy Kapampangan walang dugo. Anong walang dugo? Wala naman talagang dugo eh. Ang batchoy Tagalog may dugo. Ayun. Dugo ng baboy? Yes. May dugo ng baboy. Paano batchoy nangyari Tagalog. yun may dugo? Kung yung dinuguan, may dugo eh. O, di ito. I mean, ano kulay? Di, ano din, black? Buo-buo. Buo. Buo-buo Buong yun. dugo. I see. Ilalagay yun sa sabaw. Tapos may miswa. I see. Yun yung yes. batchoy nyo. Batchoy Tagalog. Batchoy Tagalog. So, iba yung batchoy Kapampangan. Yung Kapampangan, walang dugo. Pero ang noodles, miswa. Miswa. Ako nakasanayan ko, yung lapas batchoy na may atay. Correct. Pero yun, hindi miswa. Hindi. Mami. Mami. Oo. Mami. Pero masarap din. But I never tried yung yung Masarap din. Tagalog na batchoy. Ayun. Okay. Sige. Tsaka may Nice to lamang know. loob yun. Merong atay, lapay, at saka bato. Ano lapay? Lapay, pancreas. Okay. Okay. Hindi ko talaga. Okay, sige. Saan kaya na makakabili diyang batchoy? Ba't di kayo magluto? Ang galing-galing yung magluto. Hindi mo na tayo lutuin. makakabili ng ingredients ngayon. Ngayon kung gustong higupin. Naglilihi? Oo nga, no? Baka nga biglang lumubot siya. But anyway, sa ating mga tagapanood at syempre na kumakain, baka ngayong gabi may kumakain na dyan. Ang Inggit batchoy. ka. Oo, sabi niya, Nako, sarap kinakain ulit ang ko batchoy. Hey, wala ka. Uy, alam mo, bihira ako na makita yung sinasabi mo, attorney. Yung batchoy. Very rare. Kasi yung batchoy na alam nating lahat na kainin, yun yung ngayon na Lapas lumalabas. batchoy, bibili ka nun, lalagyan mo ng tubig. Alam ko yun, kumakain din ako noon. Oo, pero ako, diba? kaya meron akong atay sa bahay. Atay lang. Yung niluto mong atay. Tapos? Tapos hiwa-hiwain mo ng pahabang maliit. Pagkatapos? Ilalagay mo doon bago mo lagyan tubig. May point ka dyan, mabilis pa. In 3 minutes, you have it. Okay, sige. Well, anyway, sa mga kumakain po dyan, kami hindi pa kumakain, mamaya pa po. Pero aabangan namin yung mga batchoy na yan. At sabihin nyo nga sa amin dito kung saan niya makakain yan. Batchoy Tagalog. Batchoy Tagalog ang gusto niyang kainin. Anyway, eto na ang mga numerong pwede ninyong tawagan, attorney. Anong numero yan? Kapag ka-Globe po, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. Ayan. So, tawag na po at mag-text At na. mag-text. Opo. Yan. Habang kumakain, pwedeng makinig. Ayan, may diba? nag-text na. Ayan na. Si Katrina. Siya ay 34 years old ng Quezon City. Katrina, parang bagyo ang dating yan. Oo nga, may Katrinang bagyo. Pero maganda ang pangalan na Katrina.
Oh, Katrina Ponce Enrile. Ayan. Ay, nako. Medyo nauso yan 2025. Kinakapatid ko yan. Ah, really? Bakit? Bakit? Ninong ko si JP. Sa kasal? Sa kasal. Ah, that's right. Okay. Humihingi po sana ako ng payo. Pero I'm sure hindi si Katrina to. Hindi si Ponce to. Okay. Ako po ay may 9 years old na anak na babae. Ang ex-partner ko po ang ama niya. At tila hindi niya naalagaan ng maayos ang anak ko. Palagi po siyang absent sa school at kapag may sked, iniiwan lang sa bahay o kakilala niya hanggang hapon bago sunduin ng nanay niya. Minsan po ay iniwan na lang siya ng tanghali dahil po bata pa siya, natatakot po ako na may hindi magandang mangyari sa kanya. Lalo na po kapag may ibang lalaki sa loob ng bahay. Ano po ang legal na steps na pwede kong magawa para matiyak ng kaligtasan at maayos ang pag-aalaga ng anak ko? Sino yung caller natin? Ang caller babae, si Katrina. Ay, texter. Ang tanong ko, nandito naman pala siya sa Quezon City. Ba't di niya kunin yung anak niya? Hindi naman sila kasal. Ex-partner lang. Sa madalit sabi, yung bata ay Nandoon sa lalaki. Kasama. Ang pinakamaganda nito, kausapin mo yung tatay. Kaya nga. O, baka gusto mo ako na mag-alaga. Kasi 9 years old pa lang, At kasi 7, yun ang nakalagay sa batas kung ang bata less than 7 years old. Nanay. Sa nanay yun. Pero 9 eh. Pero hindi naman sila kasal. Oo nga. Pero yung 7 talagang kay kasal, hindi kasal yun. Mandatory yun. Ngayon, lalo pa kung illegitimate. Yes. Talagang sa nanay yun. Oo. Okay. Pero nga, iniwanan niya dun sa tatay eh. Correct. Kung bakit napunta ron sa tatay ang Kustodiya. ang pagpapalaki dun sa bata. Kasalanan mo rin pumayag ka. Hindi niya nasabi. Oo. Okay. Pero nga, ang masasuggest ko, hindi po kasi lahat naman ay tayo ng kaso. Correct. Bakit po hindi nyo kausapin yung ex ninyo, na tatay ng bata, na baka pumayag siya, na ikaw na mag-alaga? Kaya nga, dapat kunin na nga niya. Okay. Pero wala naman siyang sinabi na gusto niyang siya mag-alaga. Ang gusto lang Ano niya kaya? ay, di ba, tinan mo yung huli. Oo nga. Ang sabi lang niya, ano daw ang magagawa niya para matiyak lang. Okay, Oo. ang kaligtasan. Bakit ayaw mo kunin ng anak mo, friend? Pero hindi naman din niya sinabing ayaw niyang kunin. Sa bagay. Okay. Oo. So, parang sasabihin natin, ang pinakamaganda niyan ay ikaw na ang mag-alaga. Correct. Pero baka nga nagtatrabaho din siya. Walang mag-aalaga rin. Parang, kumbaga, kaya siya pumayag na doon na sa ama. Kasi wala siyang panahon. Naalagaan. Taon na alagaan yung anak niya. Pero tandaan ninyo, anak yan. Oo, at dapat alagaan. Baka Okay. pwedeng makahanap naman ng ibang trabaho. Yun. Huwag sacrifice yung bata. Hindi, pero kung talagang hindi man siya mabubuhay kung hindi siya nagtatrabaho, meron ba kayong nanay, Kapatid. Pamangkin. O kaya, baka pwedeng may mag-alaga dun sa bata na parang yaya-yaya. Ganyan. o kaya bigyan niya ng yaya? Yes, di ba? Bigyan niya ng yaya. O kaya paaralin na niya sa homes, sa mga school habang Pero 9 years old dapat talaga nag-aaral na yun eh. Hindi, pero dapat yan lumalaki sa pamilya. Correct. Sa home setting. So, I don't agree na yung batang yan, i-interna. Kasi 9 years old lang eh. So, dapat lumaki siya sa isang family setting. Ngayon, baka yung nanay mo, kasi lola niya yon, o baka naman doon maalagaan, okay, kausapin mo yung ex mo na paghatian na lang ninyo yung gastos ng pag-aalaga sa bata. Ngayon, kung kaya mong ikaw ang mag-alaga, pwede mong kausapin yung ex mo na baka pwedeng sa iyo na ibigay ang bata para ikaw na ang mag-alaga at magpalaki, magbigay na lang siya ng sustento. Correct. Okay, ngayon, kung hindi mo naman kayang alagaan at wala ka namang mapag-iiwanan na magulang, o baka pwede mo namang kausapin yung iyong ex na baka doon naman sa magulang niya.
Doon na lang ilagak yung bata. Magpalaki yung magulang niya. Yes, Okay. oo. Pero kung hindi rin posible yon, baka pwede naman na bigyan mo ng yaya. Kaya At nga, maghati kayo sa gastusin sa bata. gastusin doon sa Oo. pagpapasweldo rin sa yaya. Ay, kasi anak yan ang minsan ang hirap sa atin, anak-anak tayo, 'di ba? Pagkatapos kung nagiging problema pa yung bata, 'di ba? Kayo naglabas dito sa mundong ito. Ang ginagalit ako, ha? Hindi, pero yung buti nga yung iba kasi nag-aaway sila, pinag-aagawan yung bata. O eto naman, parang ewan ko ito, ba ha, pasensya parang na, Katrina. Ayaw dun sa bata. Katrina, pasensya na kasi nanay din ako, pero hindi ko siguro lahat gagawin ko para sa anak ko. Which is siguro ginagawa mo naman, pero siguro hanap ka rin ng paraan para makapiling mo yung anak mo. At the same time, matulungan mo rin siya sa pag-aaral niya. I'm sure may way. Imposibleng no way. There's always a way if you want to do it. Okay. There is a way. Ano yan? Dapat may programa ka. Okay. Ang mga payo ni Tita Mare. Parang parang gusto mo ko ipalit kay Tia Deli. Ito ang inyong Tia Deli. Yan. Lumaki ka dyan Oo. Lumaki ka dyan Si Buti na lang Tia yung boses mo hindi naging ganun. Sige, eto na muna. Si Mikey ng Bulacan. Magandang gabi sa iyo, Mikey ng Bulacan. Good evening, Mikey. Magandang araw po. Ay, oo. Gabi na tayo, friend. Gabi na. Magandang Mikey. gabi. Oo. Mikey, ang ganda ng pangalan mo, ha? Kasi anak ko, Mikey rin Ganyan din ang spelling. Mikee ka rin? Ayun. Opo. Parehas kami ng Oo, 'di ba? Nakakatuwa kasi Siguro ang full name niya na ay Micaela. tama ba si Yun lang po. attorney, ha? Mikey lang po. Yun na yun. So yung anak mo hindi rin Micaela. Hindi, lalaki yung anak ko Micael. Hindi rin. Mikey din. Hindi Michael. Hindi. Miguel. Hindi nga. Hindi. Okay. Sige. Mikey, anong problema? Taga Bulacan to. Oo. Saan kayo sa Bulacan? Sa may Norsagaray po. Ay, nako, layo North Sagaray. Oo. Alam mo sa Bulacan, maraming kakanin, di ba? Oo. Opo. Oo. Ikaw ba ay kumakain ng kakanin dyan? May alam ka bang nagbebenta dyan? Dahil gusto ko kumain ng... Dyan ako nagpapabili sa kakanin dyan. Or minsan dito sa before po. Ha? Before po kasi yung nanay ko, yun ang Nagluluto. Bulacan nga siya. Ano bang kakanin? I love sapin-sapin. Yung biko. Sapin-sapin. Biko. Opo. And maha blanca, I love those. Puto. Opo. Oo. Ano po yun? Puto? Opo. Ay, hindi ko kumakain ng puto kasi hindi ako alam na. Hindi ako yung babaeng puto. Okay, sige. Okay. Anong tanong mo? Anong tanong mo, Mikey? Kasi po, meron po akong ongoing case, voucher case. Ngayon po, yung babae kasi ng ex ko na asawa, kasal po talaga kami, ay medyo may kaya. Tapos, nagpe-pretend, po sila ng not guilty, nag-plead po kasi umakyat po yung kaso ko. Anong kaso yung Vowsy. sinampa mo? Violence against women and children. May anak ba kayo? 3 po. 3. So ang isinampa mo, Bausi. Okay. Opo, lahat po yun, pinasok ko, pero ang nag-transfer lang po, ang umakyat lang po is yung psychological. Kasi po, nagpakita po siya na nagbibigay siya ng 1,000, ng 2,000. Allowed daw po yun sa natin, sa batas natin. Kahit hindi siya sapat sa pangangailangan ng bata. So parang hindi naman totally diniprive ng support. Pero legally kasal kayo. Legally kasal po kami. Tsaka yung babae rin po is legally kasal din po Sa iba. sa iba.
Nagtataka po ako, bakit malakas ang loob nila. Ngayon, as in talagang inaano nila sa social media na nagsasama sila, na magkasama sila, nag-out of town, ganun, kung saan yung okasyon. Kasama rin yung Nako. side ng asawa ko. Oh, bakit hindi mo Ang siya ginagawa ko idinimanda na lang ng po, ano? Bakit hindi mo siya idinimanda ng Concubinage. concubinage? Ano po masyadong maano po yung concubinage. Kasama po siya sa kaso ko. Pero ano po, yung nabaliwala po yung part na yun. Yung concubinage? Kasi wala raw akong opo. Hindi raw po nagsama sa sa conjugal property namin. Oh, pero scandalous, may hindi lang yun, scandalous circumstance. Yun nga po ang pinagtataka ko. Kasi napaka-scandalous na po ng ginagawa nila. May preba ka na scandalous? Kasi friend po niya yung po. Meron kang preba na scandalous na lumalabas sila Hindi, na pero kasi yung scandalous doon yung pagtatalik eh. Yes Yung po. Hindi sila ko yung po kasi siya magtatalik maaktuhan. under scandalous circumstance. So kaya hindi sila nag fall sa concubinage. Yes po. At yung asawa naman ng babae ay hindi naman nagdedemanda. Nowhere to be found po. Hindi ko po alam kung saan siya kasi hindi ko siya matrace. Siguro po nasa ibang bansa, gano'n. Basta parang nung nagkausap kasi kami ng babae, sabi ko, nagtanggap ako na ako yung lalaki, yung asawa ko. Sabi ko, kasal ako. Yung pinakaano ko na hiwalayan siya. Sabi niya, ako rin kasal. Parang feeling niya na talagang may paglalaban sila. Na 100% sabi niya, paglalaban kita. Tapos po, ang po ngayon, di ba, may kaso na kami. Pero ang kaso mo nga, Bausi. Opo, lagi pong reschedule. Oh, Nagtataka po ako. Sino ang abogado mo? Iyon po, pwede ko po ba sabihin? Hindi sabihin. pangalan. Meron ka bang hinire na abogado o yung Pau? prosecutor? Pau po. Pau. Pau po ako kaso. Oh, di Tapos sana nung yun ang umakyat po, So yun ang dapat mong kinakausap. Bakit postpone na naman? yun pong kinakausap ko. Anong Kaso sabi lang sa'yo? Po, parang inaano po nila na parang siya po mismo yung nagre-reschedule. Yung Pau. Nagtataka po ako kasi tuwing maghihiring kami, sa kanya manggagaling na we want to reschedule the ganyan. Ay, nako. Ano the ho yan? hearing. Ito, Sabi ko, maisa. bakit ganun? Kasi hindi po niya ako ini-inform na i-reschedule niya. Ganito ang gawin sandali niyo. lang, Mikey. Wait lang, pakinggan Ganito natin lang. si attorney. Okay. Kasi po, ako kinakabahan na baka yung Pau ay nakausap. Kasi pagka matagal nang nagre-reschedule at yung Pau ang nagre-reschedule, magkakaroon po sila ng ground para ipa-dismiss yung kaso on the ground na hindi na speedy disposition of cases na may kasalanan kayo, hindi nyo na napatunayan yung aming pagkakasala, napakatagal na, magpapadismiss na yan. Ang pinakamaganda nito, sumulat kayo sa puntahan ninyo yung pinaka-happy ng Pau lawyer. Si attorney pero sa Bulacan, Persida may Acosta. May head hepe doon din sa doon. Okay. So, pwede kayong sumulat Pero pala. sandali hindi yung criminal case kasi ito Oo nga eh. Hindi yung prosecutor ang naghahawak ng kaso nyo? Ay, prosecutor po. So yung prosecutor sa Bulacan po. Talaga, as in, hindi po niya binubuksan yung So hindi folder ko. hindi Pau. Nag-file po ako sa PAW. So, binigyan po nila ako ng hearing, di ba? Tapos nung umakyat na po siya sa
branch, bali, prosecutor na po yung Oo naging nga. Yung po, prosecutor. lawyer po. Ano Oo. pwedeng gawin doon, attorney? Hindi, pero nung kinuusap mo ba yung prosecutor kung bakit siya nagpapapostpone? Yes po. Anong Ano sabi sabi? sa'yo? Before po, nung nalaman ko na sa kanya yung case ko, nag-follow up na po ako sa kanya. Kasi nasabi ko, Hindi ho, ano ang sinabi sa inyo? Yung, Ano ho ang sinabi sa inyo pagka tinakausap niyo kung bakit siya nagpapapostpone? Ano ang sagot sa inyo? sabi niya hindi pa raw niya nababasa yung folder ko. Yung po yung unang reschedule niya. Ay, Ng hearing. nakailang reschedule na po siya. Pangatlo na po. Pangatlo pa lang naman. Okay. Sige po. Kasi yung kung Tapos yung pangalawa po kasi, kesyo nag-leave daw po siya. ay, baka naman kasi totoo. O, yung pangatlo, Yung pangatlo po ay dapat po yung ang nag-ano po noon, ang nag-request po ng postponement. reschedule. Opo, yung kabilang side. Yung ano So ko. hindi naman siya. Kaso Okay. po, hindi po. Kaso po, yung dumating po na copy sa akin na from doon sa branch na yon, ang nakalagay po, naka-indicate po, is siya na po na naman ang humihingi ng reschedule. Aha. So nagkakaroon po ng idea ko, parang bakit sa amin na naman nang galing yung reschedule. Yung Ganito ho. Okay, parang nakinikinit ako na talagang mapaghihinala ng hindi maganda yung prosecutor. Yeah. Kung sa Bulacan po yan, meron pong provincial prosecutor. Okay, baka pwedeng pumunta kayo doon, makipag-usap at sabihin ninyo yung concern ninyo na baka ho kasi madismiss Madismissan ang tayo ng kaso, oo. dahil tayo ho ang nagpapapospone na nagpapapospone. Oo. Opo. Ireklamo mo na rin na Apo. baka po pwedeng tulungan Palitan. or palitan yung prosecutor kasi nga po baka matalo kayo sinong mananagot kung sakaling natalo kayo. Ang laking deprivation yan sa mga bata na totoong legal na anak. I think you really have to push your rights on that. Oo. Yes po. Paglaban mo Yun na yun, po ang gusto ko. paglaban mo yun, sabi ni Yung attorney, mag-request. correct. Sabi ni attorney, pumunta daw po kayo sa provincial Fiscal. prosecutor. Yun po kasi ang hepe nila. Hepe. May hepe ang mga piskal. Ang mga piskal, meron pong may hepe hepe yan. yan. Okay? Sa Puntahan Bulacan nyo. po, ang pinaka-hepe nila yung provincial prosecutor. Sa tingin ko, gumawa kayo ng letter kahit na hindi English, basta gumawa kayo, pa-receive nyo, at least may kopya kayo. Tapos maganda kumakausap nyo. At makausap ninyo. Sabihin nyo, hindi ho kasi tama na ganito. Paano ho kung madismisan ako ng kaso? Kasi failure to prosecute. Yes. And if For a it's long the failure period of of the time. prosecutor, what would happen? Okay Di po. ba? Okay, ganyan ho ang gawin nyo ha. Salamat po. Salamat po. Okay, good luck, Mikey. Okay, nakakasad na naman. Nga. At talagang paghihindalaan mo tuloy yung prosecutor na baka nakausap na nung Oo, totoo yan. ex niya. Kaya siya na mismo yung lumalabas na nagpapapospone. At later on, ang tatama sa kanila, motion to dismiss for failure to prosecute for a long period of time. Hindi ba nakikita ng judge yun, attorney? Dapat nakikita ng judge. Kasi like, kunwari yung judge, sabi niya, ikaw pala prosecutor ang gawa ng ganito eh. Meron bang sanction yan sa mga prosecutors? Hindi, pero siyempre, baka yun namang judge, baka nga wala silang ebidensya, baka wala nga maipepresent na testigo. May ganun. Kaya yun naman judge, hindi naman yung pwedeng siya yung maging abogado nung complainant. I Diba? see. Tama. Anyway, Anyway, talagang kailangan pag may kaso talaga babantayan Oo. attorney, no? Anyway, salamat po ng marami sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. Sana ay patuloy po kayong sumabaybay dahil kahit ho tayo'y walang kaso, marami tayong natututunan para kahit papaano ay kung sakaling ma-encounter natin ang ganitong mga sitwasyon, alam na natin ang ating mga gagawin. Okay? Maraming salamat pong muli. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao.
Attorney Danicon po, ang abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!